ginagawa niya, dun din sa ginagawa namin. And I feel na while he is not a politician, he understands the problem of the people more than any of the politicians that we know. No? And that is a gift. And we will be happy, and I will be happy if from time to time he could give us some advice, no? On how to bring about real and genuine change in this country. And I personally would be very thankful if I become a senator. I would certainly ask him for advice. Well, he's a sincere person. I believe his commitment to his ministry is more than just being human. It's a gift. I'm happy that he is using to the fullest. No? Very passionate and enlightened preacher. Magaang ang loob ko doon sa kay Apostle Carillo. No? He talks from the heart. He's a very simple man, very approachable, walang ere. Marami pa siyang matutulungan na tao. It was a success. No? Tsaka we are all touched because this is a different forum. No? Jesus Christ was in the center of our hearts during all the discussions. And that is what we need in this country, a spiritual revival, to put Christ in our lives, to become true Christians. And I think that's the start of the moral recovery of this country. He's a man of God, and he inspires people, inspires the followers. Pag malakas ka sa Diyos, kahit mahina ka sa tao, ipapanalo ka ng Diyos. Pagka sa Diyos ka nagpalakas, kahit kulang ka sa pera, kulang ka sa kakayahan, kulang ka sa publicity, ipapanalo ka ng Diyos. Kasi siya nga ang naglalagay, siya nga ang nag-aalis eh. Amen? Kaya ito po'y totoo. Kaya pag meron po sa akin nagpapakancel at nagpapapray, natatakbo, isa lang po ang sabi ko, magpalakas tayo sa Diyos. Kasi pag malakas tayo sa Diyos, kahit talagang alang-alangan ng mga kailangan mo, ang Diyos, ikumpleto ng lahat ng bagay yung kakulangan mo, pupunuan niya. At pag pinili ka ng Panginoon, walang po pwedeng tumalo sa iyo, walang po pwedeng pumigil sa gusto ng Diyos. Sabihin po natin itong lahat. Amang Diyos, inaamin ko po, ako'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawad po kung hindi kita inuna sa buhay ko. Kung pinagpalit kita sa tao, sa pinag-aralan, sa pera, sa kakayahan, at karunungan. Patawad po o hindi ka nakagalaw sa aking buhay. Ako po'y nagpapakumbaba. Nagbabalik loob. Inaamin ko sa buhay ko na kung wala ka sa akin, ay hindi ako magtatagumpay. Nabibigo. Na maingatan mo po ang bawat isa. Alinsunod sa iyo pong pagkakahirang sa kanila at dalhin mo po sila sa tagumpay. Kailangan po ng Quezon City ang mga kagaya nila. Ang may prinsipyo, may paninindigan, mga Diyos, at ang layunin ay taas ang iyong pangalan at tulungan ang bayang ito. Samayin niyo po ang tagumpay, ang aming pag-ibig, suporta, pagmamahal. Samayin niyo po ang aming mga panalangin at pag-aayon. No? At alaman po ang mangyari, dadali natin ang Quezon City at ang bansang ito sa kanya pong tagumpay. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos at ang bawat isa ay magsabi ng Amen.
una sa lahat, nagpapasalamat kami na nagkaroon kami ng pagkakataon to present ourselves and to also for the people to listen to us. And ito pong inorganize ni Apostle Carillo, napakaganda po para sa atin lahat. Sana pagdating ng panahon, talagang magkatulong-tulong dahil dapat siguro yung gobyerno kulong ng konting simbahan, matuto, at yung simbahan naman malaman din yung paano yung gobyerno para magkatulungan. Napakaganda. In fact, yung mga ganitong panahon talagang kailangan mo yung mga gano'n na ma-uplift ka at magkaroon ka ng inspiration, no? Na talagang kung ano yung dapat para sa bansa, ano yung dapat para sa syudad. And of course, yung blessing ni Apostle, napakaganda para sa amin yan na magkaroon kami ng guidance at ang ating kabuong bansa ay magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Definitely, si Apostle Carillo is a great man, no, of God. At yung ginagawa niya para sa ating lahat, unang-una sa simbahan, no, to all the members of the church, napakaganda nun eh. Laking tulong nun dahil yung spirituality ng ating bansa talagang kulang na kulang. Number 2, itong linking up with government. It's very, very important to us. At si Pastor Carillo, yung kanyang soft demeanor, yung ganito na talagang iniintindi niya, no, yung mga tao, yung mga kami na magiging maglilingkod dito sa bansa, importante para sa atin. At ako, hiningi ko rin yung kanyang pagtulong, hindi lamang sa ngayon, in the future, no, na talagang magkaroon ng guidance ang lahat ng leaders of government and for him to be one of our guide in order to provide, no, moral and spiritual guidance to all of us. Maganda yung ganitong pagtatawag na lalo na natataon ng eleksyon ngayon. Mahalaga para sa botante ang makilala nila kung sino yung leader na gusto nilang suportahan. At mahalaga para sa mga botante din na marinig din yung mga views na ang gusto nilang gawin ang plataforma de gobyerno sa ating lungsod. Ang pinakagusto ko doon is yung sabi niya na manalo, matalo. After nun, kung hindi man meant sa yung politics, God has better plans for you. Like ako, I never expected to be, a politician or a public servant. I was known to be an actress. But nung pinasok kong politika, etong sigurong binigay ng Diyos sa akin na pasukin ko tong politics para makatulong ako sa mga tao. I was stunned. Kasi sa TV, pag pinapanood ko siya na yung mga taong na-heal niya. So ngayon, kaya medyo kung kumbaga sa mga artista, di ba, nasa starstruck ka. Ako, nasa starstruck pa rin ako kay Apostle. Kasi nga, it's different when you see him on TV and in person. And while he's talking talaga, he really makes sense. Sa forum po natin, napakaganda hong pagkakataon nito na ibinigay niyo po sa mga kasama katulad ko na kandidato na mapaabot yung aming mga plataforma de gobyerno. Pati na ho yung aming mga pagpapakilala at mga katauhan. Nagpapasalamat po kami kay Apostle Renato D. Carillo sa kanyang pagbibigay ho ng pagkakataon na siya ay aming makapanayam. At nakikita ko pong napakaganda ho ng inyong ginawa. At nakita ko naman niya yung atin hong sinseridad ng ating si Apostle Renato D. Carillo. Tinitingnan ko siya, maayo ang kanyang kaayusan. At tinitingnan ko siya kanina, talagang tingin ko isa po siya sa mga banal nating mga kababayan na tumutulong po sa ating mga kababayan sa mapalapit sa kabanalan po. Ay, masaya. Ang sarap ng feeling, lalo na nakikinig ako kay Apostle Carillo, yung kanyang, ang dami kong realization. Umattend ako dahil curious ako. Pangalawa, syempre, iba-iba naman yung mga inihahain ng mga fellowship. Ito, ang dami akong napulot, lalo na at magaling siya magkwento, hindi siya boring. Parang pinanday na siya ng panahon, pinanday siya ng mga karanasan sa buhay, at para makapagsalita siya ng yung mga lumalabas sa bibig niya. Ibig sabihin, sobra siyang parang most experienced siya. Yun ang magaling magsalita, yung pinakamaraming karanasan sa buhay. Kaya believe ako kay Apostle Carillo. First and foremost, I would like to thank Pastor Carillo for giving us the chance to explain our platforms dito sa ating forum. It's very rare na meron tayong mga spiritual leaders who are really interested in reforming